Hello, it's me, Darlene Vlog. Good morning mga kalingap, good afternoon, good evening mga kachumkar. It's me, Darlene Vlog. Sa mga kalingap, mga kachumkar, mayroon tayong bagong reactionan ngayon, bagong beneficiary ni Kalingap Rab. Ang pangalan niya ay si Francine Fet. So bago yan, i-shoutout muna natin si Kuya Bal Santos Matubang at ang kanyang may bahay si Ate Eda Vlogs, si Kalingap Rab, ang presidente ng Karipa, Birador, si Kuya Noli, si Odita TV, si Kalingap Chumar, si Carla Tapilar. Paki-subscribe po sila mga kalingap at huwag niyo kalimutan si Darlene Vlog. Thank you po! Ito si Francine Fet ay 17 years old, wala na siyang nanay, namatay daw noong 2017 at ang kanyang tatay ay farmer. So palaging wala sa bahay siguro dahil malayo siguro pinagtatabuan ng tatay niya na farmer. At ito daw ay hindi talaga na-scout nila Kalingap Rab para na nakita, meron doon nag-send sa messenger ng Facebook at yun send ang pictures at pinuntahan nila, malayo-layo daw. At dito, makita natin sa video, pwede rin panoodin sa vlog ni Kalingap Rab. May papakita tayo na video na malayo-layo yung linakad nila Kalingap Rab, maputik, meron pa na slide si Punta. So ito, doon na sa pagdating na sa bahay at nagkumatok si Kalingap Rab, sabi niya tao po, pumasok sila at lumabas ang dalaga at tumakbo dahil natakot daw. So tingnan natin. Kunting ingat din kami dahil madulas ang daan. Po sa akin sa messenger, pagkakita ko pa lang, sabi ko kailangan natin itong puntahan. Kailangan natin siyang puntahan at tulungan. Kasi dito po sila nakatira. Grabe mga kalingap. So, Tayo sa may pinto. okay po. At sa aking pagpasok, Dito ka! Ba't ka naglabas? bigla naman siya tumakbo. Tinakbuhan tayo guys ng beneficiary. Natakot ka? At yun pala, ay nagulat din siya. Ako, lagay ko dyan. Ayun, pumasok din at yun, nakipagsilamuhan sila Kalingap Rab, kinuwento niya ang kanilang buhay, ay minsan daw, ang kinakain niya ay saging, walang bigas dahil sa hirap. Kung makita ninyo ang bahay nila, sirang-sira. Tapos doon nando siya natutulog sa, hindi papag, parang maliit na upuan na parang ipalagay natin 6 foot by ilang inches, 2 foot ang lapad, parang upuan lang po na normal. So, dyan siya nakahiga. So, dahil walang bed, kung nakita niyo ang bahay, parang walang kwarto lang, hagdanan, na parang sa taas, tapos ang dinding talagang sirang-sira na. So, kung yun nga, panoorin niyo sa vlog ni Kalingap Rab, at ipapakita natin na short video dito sa aking vlog na sirang-sira na ang bahay. So, walang tulugan, ang lupa, walang sahig, kundi direct sa lupa lang ang kanila yun sa bahay nila. So, masasabi mo na talaga deserve tulungan ito si Francine dahil sabi niya na gusto na niya makapag-aral pero nakahinto dahil wala daw pagpaaral. Dito? Ay, grabe bro. Dito siya natutulog. Tapos nilagyan pa ni Kuya Gino ng bigas. Grabe. Mga kalingap bro. Kaya pala may unan dito. Pambira. Grabe. Kawawa pa lang talaga dito si Franz. Yun, tinanong ni Kalingap Rab kung ano ba ang kwento mo, pwede ka magkwento. Ang kinwento daw niya ay yun, pinapagalitan siya ng tita niya pag lumalabas ng bahay dahil daw gumagala. Wala naman libangan ng dalaga, hindi pumapasok. O kung makita nyo sa bahay nila, wala naman libangan na pwede magpiano, di ba? Or pwede kung ano-ano lang. So, siyempre, normal lang gawain sa bahay, magwalis, magayos-ayos, mag-garden-garden, o baka gumagawa siya rin siya na minsan ng walis, hindi lang niya nasabi, no? So, simpleng buhay lang. So, wala masyadong libangan. So, pag na-board ka, lalabas ka ng bahay. At ito nga, nag-work niya sa tita niya. So, katagalan parang yung binabayaran din ang utang. Binabayaran niya ang utang niya sa kanyang pag-aaral. Kaya natatakot siya na tulungan ni Kalingap Rab, yung nag-offer si Kalingap Rab na andito kami para tulungan ka. So parang natakot siya daw na tulungan. Baka daw sisingilin siya sa bandang huli gaya ng ginawa ng tita niya. Pinaaral tapos sinisingil. Tapos punong-puno daw sila ng utang. Naging sila ng utang siguro sa yung tatay niya. Dahil siyempre farmer, kung farmer ka, hindi rin niya nasabi na yung farmer sa kanila baka nagre-rent, baka nagtatrabaho lang tatay niya. So siyempre ang income na ang sahod siguro ay kasya lang sa kanilang mag-ama. So, normal yun na pag kailangan mo ng pira, uutang ka. So, ito si Francine, hindi nakatapos ng high school. At kung napansin niyo ang batang ito nahihiya, abang nakikipag-usap ni Kalingap Rab, meron siyang libangan, yung dulo ng kanyang damit. Tinutupi-tupi niya. So, parang nahihiya siya or malnirisan niya ata yan, no? Kung nahihiya siya, nina-nervous, ginaganon-ganon niya pa ulit, tutupiin niya, tapos mamaya ulitin naman niya, sisirain niya. So, parang nito, may malnirisan, baka may nervous siya, may takot, o baka may phobia, So, kaya, diyan niya linilibang yung, kamay niya habang nakikipag-usap kay Kalingap Rab. Hindi na mabata-bata din.
Medyo pa yan. Medyo lang yan, talaga yun. Pero hindi na. Tignan nyo naman po, oh. Talagang butas-butas mga kalinga. So, yung totoo, kumusta kayo? Kumusta ka dito? Ayos lang po. Bakit ang utang? Madaming utang? Bata mo pa, ang dami mo ng utang? Ha? Utang? Oh. Bata ka pa, ang dami mo ng utang? Hindi pa si papa ko. Hindi ka lang inutusan? Okay. So, gusto mo ba mabayaran yun? Kaya man. Han, nakakaya? Tama-tama, may dala ko dito. Pero mamaya na to. Nahiya ka? Bayaran natin. Magkano ba ang utang mo? Nasa Tumutang magkano? po kay papa. Kaya mo may bibigyan ako sa inyo na I think makakatulong naman kahit sa mga utang nyo. Ang galing niya, no? Tinanong siya ni Kalinga Prab, Francine, sabi man totoo, kung tatanungin ka, ano ang may tutulong namin sa'yo? Hindi siya nagsabi na pera. No, hindi siya nagsabi ng pera. So, ang sabi niya, makapag-aral dahil hanggang grade 11 lang daw siya. So, gusto niya makapagpatuloy ng pag-aaral dahil yun nga, nakahinto siya. Dahil yung dati doon nag-aaral siya, doon sa tita niya, huminto. At yan, nasa bahay lang siya. Kasama ang papa niya na minsan nasa farm. So, hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakapag-aral. So, minsan, parang nagdadalawang sa isip siya sumagot na nag-offer si Rob ng tulong dahil nahihiya daw siya. Baka sa bandang huli, yun na sabi ko kanina, nasisingilin siya dahil yun, naranasan daw niya ang kanyang tita. Pinaaral siya noon, grade 10 ata kasi na siya mag-grade 11 at nung pinaaral siya, sinisingil dahil yung tulong sa kanya ginawang utang. Ang alam ko kasi, pag nakatira ka sa tita mo, na sige, paaralin kita, dito ka sa bahay, tulong-tulong ka magluto, maglinis, maglaba. So, parang working students ang labas mo. Bihira lang yung kamag-anak mo na nakatira ka sa kanila, tapos papaaralin ka, tapos ikaw na pamangkin, apo, kamag-anak, tumutulong sa bahay, tapos sisingilin ka pa rin ng ginastos sa'yo. No? So, bihira lang yung mangyari yung pinapaaral ka na huwag mo bayaran, dito ka lang sa bahay. No, wag dito ka lang sa bahay, tumulong-tulong ka. So, ito ay pansin naranasan niya na siningil ng tita niya. Kaya, nahiya siya kay Kalinga Prab. Baka daw sa bandang huli ay singilin. So, alam mo, yan yung isa sa mga namin, mga programa, scholarship program. No? Since gusto mo makapag-aral, tutulungan ka namin makapag-aral. No? Okay ba yun? Ano masasabi? Baka naman nakakaya naman. Nahiya ka? Baka mamaya po singilin niyo agad ako sa mga gastos niyo. Sisingilin? Kasi naranas ko na po kaya yan yung nagpapaaral sa akin ng tiyahin ko. Kasi siningil ka? Kakaiba to si Francine, ha? Hindi naman ganun. Parte ng namin. Until may pasalubong pa siya kay Kalinga Prab na pagkain, naka-lunchbox, alaman doon, ulam, chicken, spaghetti, or beef, ano ba. At yun, sabi niya na nakakain na daw siya, busog na siya, pero ang kinain niya ay saging, nilagang saging. Masarap yun, ay sausaw sa bagoong, may sili. Pero pag sa atin na yung may bigas tayo, sa atin ay yung mga saging lang yan ay pangbihamas pag umuulan. Pero sa kanila, yun ang ginagawa nilang pagkain talaga dahil wala silang bigas, saging, kamote, di ba? Di ba po? So yan yung experience ni Ayan. Para sa'yo. Salamat po. Kainin mo na. Yung mamaya na po. Hindi ko ba nagugutom? Hindi po po. Buksan mo. Ano naman yan? Yung sakin po. Ano mga kinakain mo dito? Yung saging po. Saging yung kinakain mo? Opo. Saging? Nilalaga po. Nilalaga mo lang saging? Tapos survive ka na doon? Opo. May ulam yan, ano? Opo. Mamaya mo nakainin? Sige. Salamat po nito. Pwede ba masigit lang dito? At inikotan ni Kalinga Prab ang bahay tiningnan. So, pwede nyo panoorin ang buong kwento sa vlog na yan, na si Francine, sa vlog ni Kalinga Prab. Dahil maraming kwento ang bata na yan, tungkol sa utang, sa pag-aaral, sa singilan, sa tita, at kung ano-ano pa. Biniro pa nga siya ni Kalinga Prab, bibigyan kita ng pera, magpariban ka pa. Ba? Natuwa ang bata kasi sabi ni Kalinga Prab na magpariban ka ba? Ang pangarap ng bata na yan na makapag-aral, hindi para magpariban, magpaganda. So, talaga si Kalinga Prab, papagbiro din. Grabe, oh. Tingnan mo. Kawawa naman si Francine dito. Tingnan mo yung, paano ka naman dito makakagalaw na maayos? Tingnan mo bro. Ay, tingnan mo. Dito ka. Tingnan mo, butas. At nung bigyan na siya ni Kalinga Prab ng 10,000 pesos, parang hindi siya makapaniwala na parang nagdadalawang isip na abutin, tanggapin, pero tinanggap binilang 10,000 pesos. At sabi niya, maraming salamat dahil ngayon lang ako nakahawak ng ganitong kalaking pera. So tuwang-tuwa siya kasi ang pera daw yun ay bibili sa pangangailangan, ulam. Ayun, may bigas na sila, di ba? Dinala nila Kalinga Prab. So, ulam na lang ang bibili niya. So, pwede bayaran ng utang pagdating ng papa niya. So, malaking tulong na yan, 10,000 pesos kay Francine sa kanilang ulam, pang araw-araw na ulam, di ba po? So, yan po mga ka-Jomcar, mga Kalingap. Yun, sana ma-appreciate mo itong bibigay ko sa'yo. No? Ito. 10,000. Salamat po. Ano?
Maliit, malaki. Hindi ka malaki-laki ng ninyo po. Bilangin mo. Dito. Ha? Salamat po. Bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ilan? 10 po. 10? Ano masabi mo? Salamat po dito. Ano po. Kasi ngayon lang po ako nakasangkap ng nagbibigay ng batay. Grabe. Hindi ko na nakatanggap niyan. Sana pupusin mo na yan, no? Pupusin mo na sana yan, no? Nakagraduate ka na sana, no? Kaya mo yan. Kakatulong yan sa'yo. Saan mo gagamitin yan? Ba't ka naiiyak? Kasi po ngayon lang po ako nakakatanggap ng batay. Grabe. Yung makita mo yung saya ng mga beneficiary na iiyak sila, hindi sila makapagsalita, speechless sila. Ang nakikita mo lang yung luha, yung mukha nilang nasisira dahil napapaiyak sila. Di ba po? Pag napapaiyak tayo, nasisira talaga ang mukha natin kahit gaano tayo kaganda. So yan ang kay Francine na tuwang-tuwa siya dahil yun nakatanggap siya ng malaking pera para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Alam niyo mga ka-Jumcar, mga kalingap, minsan kinakabahan ako katulad kay Andrea. Ito si Francine, isa rin si Francine kasi ito si Francine, nasa liblib, nasa loob, nasa bundok, sirang-sira ang bahay na parang isang tulak mo lang, isang kahit ano yung hintuturo o yung liliit na iganon mo sa dingding, pwedeng matanggal ang dingding ng pako. Dahil yun na, bulok na ang bahay, ang kisame, yung nipa, ang dingding, trapal. So talaga nakakatakot. Ang kinakatakutan ko is ganito, yung naglilingap sila Kalingap Rab, iniiwanan nila, binibigyan ng yan, 5,000 pesos. So, ipalagay natin kahit 1,000 pesos or 5,000. Ito, 10,000, minsan 20, no? Ang nakakatakot dyan, yung mapanood ka ng kabilang baryo, kilala ko to, ito yung bahay doon na sira. Na yung bahay nila sirang-sira, di ba? Ipalagay natin, wala kang kapitbahay, mababait ang kapitbahay mo. Tapos, kabilang baryo ang nakapanood ng vlog na yan dahil may internet sila. Kilala nilang Team Kalingap at nakasubscribe sila. Tapos, yung mga tao na ito ay may mga masasamang gawain, may mga masasamang iniisip. Yun ang kinakatakutan ko mga ka-Jumper kasi nag-iisa yan si Francine. Ang tatay daw niya ay farmer. So, hindi niya sinabi kung umuwi ba gabi-gabi. So, parang mag-isa siya dyan kasi hindi niya sinabi kung saan natutulog ang tatay niya kasi sinabi lang niya na doon siya natutulog sa upuan. So, hindi niya sinabi ang tatay ko doon natutulog pag so, diba? So, napapaisip ako, umuwi kaya ang papa niya gabi-gabi o siya lang mag-isa dyan. So, nakakatakot mga ka-Jumcar, yung 10,000, baka mamaya ikalaho pa ng buhay mo dahil yun nga. Alam mo na may mga tao pag masamang isip na talagang ginagawa nilang gusto nila kung kailangan nila, nangangailangan sila. May mga tao na talagang pumapatay dahil sa dito. So, sana wag mangyari ito kay Francine. So, minsan nakakatakot, napapaisip ako na Kalingap Rab, wag mo kaya bigyan ng ganyang kalaki. So, pag kailangan akda ng bigas, bibigyan ng mga, kunti-kunti. So, kung kailangan talaga ng malaking pera, at sige puntahan o sige ibayad tapos gastusin agad, wag may isti sa bahay kasi sabi ni Kalingap Rab, itago mo ha. So kung titingnan mo saan kayo niya itago yan, no? So siguro ikaw rin na babae, ikaw rin na binigyan, ikaw na lang maging smart kung saan mo itago. Pero yung masamang tao, tapos ganunan ka ng kutsilyo, saan mo nilagay pera, ibigay mo, nakita, alam namin may pera ka. Yun na nakakatakot. Yun talaga nakakatakot. Lagi akong kinakabahan sa may mga vlog na ganyan, na makita mo, iniiwan ng malaking pera, tapos sila ang bahay. Tapos ito rin si Andrea, minsan daw ang nanay niya, hindi na umuwi sa gabi. Yung last na vlog sa kanya, umiyak siya, nanyakap siya ni Grace, na minsan daw ang nanay niya, hindi na umuwi sa gabi kinabukasan, doon natutulog kung saan siya nagtatrabaho. So nakakatakot. Yung bahay ni Andrea, naku, bulok, pwede rin pasukin ng tao, tapos alam ng may nakapanood na vlog. Tapos may nakapanood na vlog, na nakasubscribe sa Kalingap, tapos alam nila na walang kasama dyan si Andrea. So nakakatakot po talaga. Kasi yun nga, baka mabawian ng buhay itong mga beneficiary dahil lang sa kanya. Pero sana wag, no? Nandiyan naman ang Panginoon. Nandiyan ang Panginoon. Lagi nakagabay. Alam natin, ang Panginoon ay laging ganyan. Lagi nandiyan, sinasamahan sila. So, i-pray na lang natin. While nakasubscribe tayo sa Kalingap, sumusunod tayo sa kanilang mga vlogs, nakasubscribe tayo, nakafollow tayo, nanonood. Sabayan po natin ng pag-pray na itong mga beneficiary ni Kalingap Love na mga dalaga ay sana safe po sila pagkatapos i-vlog at iniiwan ng pera kasi po nakakatakot po talaga. So hindi natin alam ng pangyayari kasi minsan may mga nagpe-pray tayo, so minsan pinapahintulot dahil meron son. Pero prayers is very powerful po. Mag-pray tayo na ang mga dalagang ito ay safety, no? Safety dahil alam natin, nakita natin kung gaano kahirap. Hindi sila safety sa bahay nila tapos binibigyan pa ng malaking amount, no? So sana tuloy-tuloy tayo sa pag-pray ng paglingap. Ang mga kalingap ay marami pang malingap na nangangailangan at ang mga beneficiary ay safe po sila sa kapahamakan. So dyan po nagtatapos ang ating reactions for today. Thank you so much sa lahat na nanonood. Paki-like ang ating video. Huwag niyo kalimutan i-click ang notification para makatanggap kayo ng notifications ng ating mga reactions. At siyempre, don't skip ads, please. Thank you so much. Thank you so much. Big love shout out sa lahat ng Kalinga partners, mga reactors, mga charity vloggers. Hello sa lahat ng supporters ng mga OFW. Ingat kayo sa ibang bansa.
Sa lahat ng Team Kalingap Love Team, grabe siya to Jumcar Community, Jumcar Fans for Life, Solid Jumar supporters, marathoners, at sa mga Team Balayo, Luke-Luke, at mga zombie lagi nagmamarathon. Tuloy-tuloy lang po ang pagmamarathon sa lahat ng vlog ni Kalingap Rob. Isalin niyo ang mga vlog ni Kuya Mar Santos Matuwang, gaya na pagmamarathon niyo sa mga vlog ni Kalingap Jomar. So thank you po. God bless you all and see you in my next reaction video. Keep smiling and bye for now and talk to you later. See you later. Bye. God bless.